Sinong tao ang ayaw na magkaroon ng masayang buhay? Meron ako nabasa na kanyang sinasabi na lahat ng tao ay talagang gusto ang buhay nila ay masaya. Mananampalataya man o hindi, ay talagang ito ang kanilang pangarap, ito ang kanilang inaasam. Ang may karamdaman lamang daw sa pag-iisip ang taong ayaw sumaya. Ang ibig kong sabihin, kung ikaw ay tao at normal ang iyong pag-iisip, gusto mong sumaya. Kaya ang umagang itong ating pag-aaral na ano ang landasin para tayo magkaroon ng masayang pamumuhay ay mailalahad ng kabanatang itong 119 na aklat ng mga awit. Unang-una, kung ating nabasa o tinignan, nabasa na natin ito, na itong pinakamahabang kabanata sa Biblia. Ito rin ang pinakamahabang kabanata sa aklat ng mga awit. Kung matatandaan ninyo, ay mayroong maikling chapter sa Book of Psalms. At ito ay ang 117. At ang awit 117, kung bakit ito ay masabi natin na pinakamaiksi na kabanata ng aklat ng awit dahil ito'y binubuo lamang ng 2 talata. Kaya siguro kung meron kayong nais na memory verse, dito na tayo bumaling sa Psalm 117 at tatanggihan natin ang Psalm 119. Maaring kilala ninyo ang isang misyonero sa kasaysayan ng evangelicalism na si David Livingstone, isang missionary sa Africa na sa edad na 9 years old ay na-memorize niya ang Psalm 119. Alam ba ninyo kung ilang verses o talata? Ang Psalm 119, 176 verses. 176 verses. At si David Livingstone at the age of 9 years old ay nabigyan ng award ng kanyang Sunday school teacher dahil daig pa niya ang pastor niya na kaya niyang i-memorize ang buong Psalm 119. At nakita niyo naman kung ano ang naging epekto sa batang itong si David Livingstone. Na siya ay naging isang matapat, masunurin at matapang na misyonero ng Panginoon. Kung ihahambing natin ang the smallest or the shortest chapter ng Psalm na 117 at pagkatapos sa the longest chapter ng Psalm, ang 119, ay mayroon tayong makikita na emphasis or focus ng dalawang chapter na ito. Ang chapter Psalm 117 ay nagpapaalala at nagtuturo sa atin na tayo ay magbigay ng papuri sa Diyos. Ang Psalm 119, ang emphasis nito ay bigyan ng papuri ang Diyos at ang kanyang ipinapakita rito ay dahil nakilala natin siya. Dahil sa kanyang salita. Dahil ang Diyos ang nagbigay ng kanyang salita at ngayon ang tinatawag natin itong buong Bibliyang ito na sinasabi natin, now this is the Word of God at ito ay galing sa Diyos kung kaya't ngayon ay meron tayong pagkakilala kung sino ang Diyos. Halimbawa kanina sa ating scripture reading, paano natin nalaman na ang Diyos ang siyang lumikha ng langit at lupa? Paano natin nalaman na ang noon ay wala, at nung nagwika at nagsalita ang Diyos, let there be light, and there was light, at nagkaroon ng liwanag, paano natin ito nalaman? Maaaring masabi natin, dahil nagsalita ang Diyos. Okay, sino ba ang present noon? Nung sinabi ng Diyos, let there be light, wala pa si Adan. Maaaring masabi natin, kung paano tumakbo ang buhay ni Adan, ay sa pamamagitan ng tinatawag nating oral tradition. Ibig sabihin yung kwento. Pero, nung nagkaroon ng liwanag, nagkaroon ng buwan,
Nagkaroon ng sikat ng araw, nagkaroon ng mga bituin, nagkaroon ng karagatan. Wala pa si Adan. Si Adan ay nilikha ng ika-6 na araw. Kaya paano natin nalaman ito? Dahil ito'y ipinahayag ng Diyos kay Moises. Kaya nga sinasabi natin, si Moises na tinatanggap ng mga dalubhasa sa Old Testament at pati ng mga Hudyo na siya ang sumulat ng 5 books, the first 5 books of the Bible. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. At paano ito naisulat ni Moises? It is by the revelation of God. Ginamit ng Diyos ang isang tao, at ito'y sinulat, at ngayon ay nababasa natin, at dito papasok ang pagtanggap natin sa kanyang salita. And so going back to Psalm 119, this is about praising God for His Word. At ngayon tawag nga natin ang Biblia. At dito sa Psalm 119 ay ipinakikita kung ano ang salita ng Diyos sa isang tao. At kung papaano ang taong ito ay mamuhay ng kaugnay sa salita ng Diyos. Bakit ko sinasabi ang mga bagay na ito? Dahil may mga tao ang nais ay magpakadalubhasa sa salita ng Diyos. When it comes to theological knowledge, orthodoxy, nariyan ako. Gusto ko yan. Pero ang tanong ay ito, yun bang pagkaalam natin ng salita ng Diyos ay maiko-connect ba natin ito sa ating behavior, sa ating pag-uugali, sa ating pamumuhay? Ito ang tinatahak at tinuturo sa atin ng 176 verses ng Psalm 119. Dito ipinapakita na ang taong ito ay nagpapahayag ng kanyang pagmamahal, ng kanyang pagnanasa sa salita ng Diyos. Maihahambing natin marahil ang Psalm 119 sa unang-unang aklat ng mga awit. Matatandaan ninyo kung titingnan natin sa Psalm chapter 1, awit kapitulo 1, ay naroong sinasabi, mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni umuupo man sa upuan ng mga manunuya, kundi nasa kautusan ng Panginoon ang kaniyang kagalakan at nagbubulay-bulay araw at gabi sa kaniyang kautusan. Mayroong similarity ang Psalm 101 sa Psalm 119. Dito sa Psalm 119 ay ipinapakita na yung kanyang personal witness. Maraming mga kilalang mga preachers and scholars and commentators ang nagturo at nagkaroon ng mga sermon nitong Psalm 119, unang-una na si Charles Spurgeon. Si Charles Spurgeon, sa kanyang Treasury of David, ay nagkaroon ng 300 plus pages of his sermon. Parang isang aklat na ito. Isang kabanata pa lamang. Noong 1827, ay merong isang evangelical preacher and pastor na kabilang sa Church of England na ang pangalan ay Charles Bridges. At hanggang ngayon, ang kanyang mga sinulat na aklat ay nasa atin pa rin. At very influential ang sulat ni Charles Bridges sa aking buhay no ako ay bago pa lamang sa Reformed Theology patungkol sa Christian ministry. At noong 1827, sa edad ni Charles Bridges na 33 years old, siya ay gumawa ng sermon at ang sermon niya ay binubuo ng 23
22 stanzas. By the way, ang Psalm 119 ay binubuo ng 22 stanzas. At ang makikita ninyo kung meron kayong English Bible, pamagat dito sa aking likuran, Psalm 119 verses 1 to 8 ay merong naka-open and close parenthesis na Aleph. Yan ang unang-unang Hebrew letter at ang buong letter ng Hebreo ay binubuo ng 26. Kung kaya't itong si Charles Bridges sa kaniyang sermon ay binigyan niya ng pagtuturo ang 22 Hebrew letters. At alam ba ninyo kung gaano kadami ang kanyang sermon na ito? Tatlong mahabang mga sermon. In fact, hindi ako sure kung tatlo nga ba, pero nung tinitignan ko ito sa aking ebook, ay talagang napakahaba ng kanyang sermon ng Psalm 119. At ang isa sa maaring pinakamahaba na gumawa ng sermon ng isang kabanata lamang ng Aklat ng Awit ay ang isang Puritan na si Thomas Manton. Dahil ang kanyang pagkagawa ng pagsulat na ito ay 3 volumes. At ang bawat volume ay binubuo ng 500 pages in length. Kaya 3 volumes ito, isang kabanata lamang. At ito ay under ng banner of truth, trust. Ano ang ibig kong sabihin? Na maging ng mga sinaunang panahon, ay meron ng mga mangangaral, mga pastor, na mga manunulat, mga Bible commentator, na ganoon kahalaga sa kanila ang Psalm 119, kung kaya't ito ay naipangaral ng mahaba, naisulat ng napakadaming mga aklat. Nabanggit ko kanina na ang Psalm 119 ay binubuo ng 22 stanzas. Ito ay tinatawag na acrostic psalm. At ang ibig sabihin nitong acrostic psalm na ito ay sa bawat letra ng Hebrew alphabet, kumbaga sa atin ay A, B, C, D, E, F, G, at makikita nyo sa Biblia kung ano ang tinutukoy kong Hebrew alphabet. At dito sa bawat stanza na ito, sa bawat letra na nagsisimula, ay nagsisimula ang kanilang letra opening, at ito yung sequence o pagkaayos nila. Mapapansin ninyo na ito ay may paghihiwalay ng 8 talata. Each of the first 8 verses begins with the Hebrew letter. At ang unang-una ay ang Aleph. At ang sumunod, yan, kahit sa Bibliang Tagalog, ay ating makikita yan. Sa ibabaw ng Psalm 119, ang unang-una ay Aleph. Pagtapos, starting ng verse 9, ay naroon ng Beth. At pagkatapos sa starting ng verse 17, ng Psalm 119 ay nandoon ng Gimel. Ngayon, ano ang nais nating ipakita dito? That each verse of the Psalm is pointing or referring to the Word of God. At ngayon, ang tawag natin ay ang Biblia, na maaaring meron lamang a handful of exceptions dito. Pero at least, sabi ko ito yung 176 verses, at least, mayroong 170 or 171 verses ay patungkol sa salita ng Diyos. Maaring sa English Bible, ang mababasa natin dito ay precepts, laws, commandments, decrees, at lahat yan ay mayroong isang kahulugan. Salita ng Diyos or the Word of God. And balik tayo sa aking sermon title. Paano nga ba tayo magkaroon ng masayang buhay? Dito sa unang bahagi ng aking sermon na binubuo ng 8 verses,
ay naroon at idudugtong natin yung Psalm chapter 1, ay naroong binabanggit ang pagpapahayag kung sino ang taong mayroong masayang pamumuhay. At sa verse 1 to 8, katunayan sa verse 1 ng Psalm 119, ay naroon ang simulain ng isang taong masaya, mapalad. Nais kong basahin sa ating kalagitnaan ang first 8 verses ng Psalm 119. Ito ang salita ng Diyos. Mapalad silang sakdalang landas, nasa kautusan ng Panginoon ay lumalakad. Mapalad silang nag-iingat ng kanyang mga patutuo, na hinahanap siya ng buong puso, na hindi rin gumagawa ng kasamaan, kundi lumalakad sa kanyang mga daan. Iniutos mo ang iyong mga tuntunin upang masikap naming sundin. O maging matatag nawa ang pamamaraan ko sa pag-iingat ng mga tuntunin mo. Kung gayoy hindi ako mapapahiya. Yamang itinuon ko sa kanila ng iyong mga utos ang aking mga mata. Pupurihin kita ng may matuwid na puso kapag aking natutunan ang matutuwid mong mga landas. At huling talata, aking tutuparin ang mga tuntunin mo, o huwag mong ganap na talikuran ako. Tayo naway mapagpala ng Diyos sa kanyang banal na salita. Ang tanong, paano ba tayo maging mapalad? Ang salitang mapalad, kuminsan ay nandun kagad ang kahulugan ng maswerte. Ang palad mo naman. Ganda ng buhay mo. Gaang ng buhay mo. Hindi nababakas sa iyong mukha yung hirap. Di ba? Ganun ang mga tao. Mapalad, maswerte. Laging ito ay naka-confine sa buhay sa mundong ito ng material. Ganito sumukat ang mga tao. Kainggit ka naman. Kasi, mapalad ka lagi. Pera, di ba? Pera ang laging sukatan ng isipan ng tao. Pero dito, tayo ay tinuturuan ng salita ng Diyos. Kanina binasa ko sa inyo ang Psalm chapter 1. At sa Psalm chapter 1 ay sinasabi na mapalad, blessed is the man whose delight is in the law of the Lord. Mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo sa daan ng mga makasalanan, ni umuupo man sa upuan ng mga manunuya, kundi nasa kautusan ng Panginoon ang kanyang kagalakan. Mapalad, kumbaga dito sa chapter 1 ng awit, kauna-unahang kabanata o kabanata ng unang aklat, ay ang taong mapalad ay nasa kautusan ng Panginoon ang kanyang kagalakan. At nagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan. Ito ba ang ating kagalakan? Alam niyo, minsan, mainam na talagang manahimik lamang tayong sandali at tanangin natin, ano ba talaga ang nagbibigay sa akin ng sukatan ng kagalakan? Marami ang nagsasabing, ako, magbago lang ang asawa ko, magalak na ako. Maaaring ganoon. O kaya, makakuha lang ako ng trabahong sobrang laki ng sweldo. Yung bang starting salary is 6-digit kagad ang aking sweldo. Okay na ako. Masaya na ako. Starting pa lang yon. O kaya ay
bigyan kami ni Lord ng bahay at lupa at kotseng hindi tumitirik, masaya na ako. O kaya, huwag kami mag-away ng aming pamilya, masaya na ako. Diba, nakita niyong lahat ang pangarap. Ewan ko kung ginagawa niyo dati na pagtulog ng asawa niyo, nilelehan siyo, baguhin niyo siya, Lord, baguhin niyo siya. Lord, bakit? Natitisod ako sa kanya eh. Baguhin niyo siya. Magkaroon ng maraming pera, karoon ng, huwag na yung magandang asawa o gwapong asawa, kasi pag tumanda yan, papangit din yan. Ngunit, ito ang sukatan, that they think they will be happy if they earn, alam mo, yung limpak na salapi, o kaya ay yung gusto nila, panagsasalita sila, naglalakad sila, o saan man sila pumupunta, nakikilala sila at nire-respeto sila. May mga ganong pangarap ng mga tao. Yung respeto lang ang habol ko at gusto ko sa tao. O kaya yung walang pumipigil sa akin. Gusto ko ako'y malaya. Parang isang ibon na kung saan lumipad ay pwede. Masaya na ako doon. Yung magagawa ko ang lahat nang wala nagpapaalala sa akin, asang kakapatid, Lord's Day ngayon na. Di ba kung minsan kapag mayroon tayong planong talagang walang balak sumamba sa Panginoon, biglang may magte-text sa'yo, nakakasira ng araw. Ewan ko kung nararamdaman niyo yun. Kasi negative, di ba? Pagka may mga negative, nasisira ang araw ko. Pero ito ang gusto ng mga tao. Huwag niyo akong pakialaman. Masaya ako ang boss, ako ang masusunod. Ayaw ko nang merong otoridad sa ibabaw ko. Ito ako. Pero ang totoo, hindi ito nakapagbibigay ng totoong masayang pamumuhay. Sinabi ko kanina sa aking panalangin, salamat Panginoon, at ipinahayag niyo sa amin na ang mundong ito ay likha ninyo. At ang lahat na nangyayari sa mundong ito at nakikita namin ay nasa inyong kamay. Alam niyo ang turo dyan? The providence of God. Napaka liwanag sa atin na walang aksidente sa Diyos. Na lahat na nangyayari sa bawat saglit ng ating buhay ay nasa kamay ng Diyos. And yet, ayaw natin pagkatiwala ang buhay natin sa Diyos. Paano talaga tayo magkakaroon ng masayang buhay? At dito ay ipinaliwanag at ipinakita sa atin ng salita ng Diyos na siyang lumalang ng langit at lupa. Mapalad silang sakdal ang landas, nasa kautusan ng Panginoon ay lumalakad. Sa madalit salita, ayon sa salita ng Diyos, na siyang lumalang ng langit at lupa na may-ari ng mundong ito at ng kalangitan at nagpapatakbo ng mundong ito sa bawat araw kasama na tayo, hininga natin ay galing sa Kanya, sinasabi niya na ang totoong mapalad is the person who conforms to the law of God. Problema ko minsan, kapag sinasabi nating ang taong masaya ay ang taong sumasang-ayon, sumusunod, ipinamumuhay ang salita ng Diyos, o ipinamumuhay ang kautusan ng Diyos. Alam niyo, kapag minsan narinig natin yung the law of God, o yung kautusan ng Diyos, medyo sumasara yung ating isipan at tumitigas yung ating puso. Ayaw kasi natin ng batas. Napansin ba ninyo? When we hear the word law, it speaks of restriction.
parang pinipigilan tayo. Halimbawa, yung batas natin sa Pilipinas. Pero ang katunayan, ang batas natin sa Pilipinas, sa ating lungsod, o pati sa ating barangay, kung talagang titignan natin, ito ay mabuti para sa atin. Dahil ito yung nagbibigay ng kaayusan at nagbibigay din ito ng katiyakan na magkaroon tayo ng matahimik na buhay sa ating lugar. Pero yung nature natin, kapag nababanggit ang law or laws o kautusan o mga kautusan, ay nagiging restrictive, negatibo sa atin, and yet, ito ang isang ibang kahulugan ng Bible o ng Word of God. Ang salita ng Diyos ay kautusan. At kapag pinag-uusapan natin ang kautusan, ay hindi lamang nililimitahan ito sa Ten Commandments, kundi dito sa paggamit sa Psalm 119, bagamat hindi pa dumarating ang Panginoong Jesucristo na pagkakatawang tao, ngunit ngayon, as we look back at tinitignan natin kung ano ang ibig sabihin ng kautusan, sinasabi natin, yan ay ang from Genesis chapter 1 to Revelation chapter 22. Yan ang buong kautusan ng Diyos, yan ang buong salita ng Diyos, yan ang Biblia. Napalad silang sakdalang landas na sa kautusan ng Panginoon ay lumalakad. Mapalad silang nag-iingat ng kanyang mga patotoo na hinahanap siya ng buong puso, na hindi rin gumagawa ng kasamaan, kundi lumalakad sa kanyang mga daan. Ang diin ng unang letra ng Hebrew alphabet ay kung paano tayo mamuhay ayon sa salita ng Diyos. And so, yung masayang pamumuhay, the blessedness of this verses, o itong letrang ito, ay nagpapakita sa mga tao na kung ang kanilang paghakbang. Sa Bible, nababasa natin yung English word na walk. Ang ibig sabihin, mapalad ang mga taong lumalakad. Ano yung sabihin ng walk? It is a practical matter. Yun ang isang pinupunto nito na walking according to God's law ay ang ibig sabihin sa praktikal na pamumuhay natin, sa pang-araw-araw na pamumuhay natin, tayo ay nagpapasakop sa salita ng Diyos. Hindi yung magaling sa theology. Hindi yung kabisado ang Biblia. Alam niyo yun, yung basa. Yung basa. Napapawaw tayo kung talagang kabisado ang Biblia. Napapawaw tayo kapag talagang kaya niyang himayin ang katuruan sa Biblia. Pero ang sinasabi ng Psalm 119 ay yung pamumuhay natin. The blessedness that this chapter or these 8 verses speak is for those who walk according to God's law and keep His commandments. Ibig sabihin, we cannot live a happy life. Una, kung di natin alam ang salita ng Diyos. Number 1, dapat malaman natin ang salita ng Diyos. At pangalawa, paano natin malalaman ang salita ng Diyos? Diba? Babalik ako sa Psalm chapter 1. Kaya pinagkoconnect ko yung Psalm chapter 1 tsaka Psalm chapter 119. Paano natin malalaman ang salita ng Diyos? Sa Psalm 1,
ay sinasabing ito'y ating pagbulay-bulayin araw at gabi. And so, it must be our meditation of the Word of God day and night. Kapag sinasabing meditation, I don't know how would you explain this, pero hindi yung memorization lang. Well, memorization is good, pero ito yung sa buong araw, umaga hanggang gabi, ay naroong ang salita ng Diyos ay nasa ating isipan. Ang ibig ko sabihin, hindi nawawala ito. Yung pagpasok ko sa trabaho, pwede ba Word of God, ilagay muna kita sa aking compartment sa sasakyan. Diba? Lock muna kita dyan. O kaya, iwanan ko yung Word of God sa bahay, sarado, lakad na ako sa trabaho. Wala yung Word of God. Naalala ko ang isang member ng parliamentary noon, isang tao na siya ang ginamit ng Diyos na mabuwag ang pagiging mga slave, yung abolition of the slave trade. Kinikidnap yung mga black people sa Africa, tapos binebenta dito sa mayayamang bansa, particularly sa England, na maging alipin. At ito ay si Wilberforce. At siyang ginamit ng Panginoon para matanggal ang slave trade. Pero minsan naisulat niya sa kanyang diary. Sabi niya, minsan nung ako'y naglalakad sa Hyde Park, ay aking paulit-ulit na minemeditate ang Psalm 119. At ito ang nagbibigay sa akin ng aliw, ng kapayapaan. Ngayon, ba't ko ginamit si Wilberforce? Dahil siya isang politiko. Ang ibig kong sabihin, ito ang mga taong pinag-uusapan at gumagawa ng mga batas. Ito ang mga taong busy. Ito yung hindi yung parang si Juan Tamad na nakangangalang. Ito ang mga tao na talagang balitaktakan kung ano ang dapat na maging batas ng kanilang bansa. And yet, meron siyang panahon na bigyan ng meditation ang Psalm 119. Maaaring hindi tayo tinawag na maging politician, hindi tayo tinawag na maging preacher, hindi tayo tinawag na maging missionary, pero makikita natin na napakainam na kung i-meditate natin ang Word of God, ito ang siyang aakay at magbibigay ng gabay sa atin. Katunayan ng isang maganda sa Aklat ng Awit, itong Book of Psalms na ito, ay makikita natin yung pamumuhay ng isang tao na mayroong reverence sa Diyos, yung kanyang tinatawag na religious spirituality, yung totoo din niyang damdamin na nagtatanong siya sa Diyos, bakit yung mga mayayaman, yung mayaman, walang Diyos, bakit kami na makadiyos ay mahirap pa rin? Ito yung mga mababasa natin sa Book of Psalms. Ngunit, ang buod na makikita natin sa Book of Psalms ay ang pamumuhay ng isang mayroong totoong pagmamahal sa Diyos. Makikita ito sa kanilang buhay. Life is a walk along a way. Tandaan natin yun, ang buhay natin ay ang paglalakad. It is a walk along the way, along the path, along the track. Alam niyo, hindi yung kabisado natin ang theology, gusto natin sound ang theology, gusto natin talagang nakakatiyak tayo na ang theology ko ay talagang nakaangkla sa Word of God. Well, importante ito. Pero tingnan natin ang ating buhay, but our walk. Alam niyo kung bakit?
Because the whole person, kapag sinabi nating the whole person, ang kabuuan ng isang tao, ay binubuo ng puso, ng kanyang spirito, ng kanyang bibig, o ng kanyang sinasabi, at ng kanyang paa. Ito ang buong pagkatao. The whole person is composed of the heart, the lips, the hands, the feet. Ito ang isang a very simple definition kung ano ang isang tao. Kaya hindi lamang sapat na sinasabi mo o ang puso mo ay nagsasabing, I love you, Lord. Pero iba naman lumalabas sa bibig mo. May mga tao ba kayong kilalang ganun? Marinig mo siyang umaawit ng mga makahimno sa bahay. Tapos may tinatanong ang asawa mo, ano? Parang tama ba yung dinig ko? I love you, Lord, ang sinasabi mo. Hallelujah. Biglang, ano? You get my point? It is not enough if the heart ay rejoicing unto the Lord, and yet iba naman, pag biglang baling sa isang sitwasyon, iba naman biglang lumabas sa kanyang bibig. Or awit siya ng awit, pahayag siya ng pahayag sa kabutihan ng Diyos, iba naman kanyang ginagawa. O kaya, awit siya ng awit sa Panginoon, present ka sa Lord's Day, sabi mo, blessed ako talaga sa hymn, sa prayer, sa preaching, at talagang nakikita sa panlabas na maayos ang kanyang buhay. Pero meron siyang hidden secret, yung puso. Alam niyo ibig ko sabihin? Yung puso kasi hindi nakikita ng tao yan eh. Meron siyang ibang Diyos. Pwede ka kasing maging isang committed Christian as a member, pero ang puso mo, meron kang hidden secret. Meron kang hidden God. Meron ka talaga ibang sinasamba at ibang ninanasa. Meron siyang ibang Diyos sa kanyang puso. Ano kaya yun? Kaya lang, you fill in the blanks kung ano ang mga Diyos na yun. Ang tinuturo ng Psalm 119, ang puso ng isang tao needs to treasure and delight in the law of God. Dahil magsisimula ito sa puso, sa isipan, at ito ang magbibigay ng direksyon sa ating lakad. Sa ating buhay. At ito'y lalabas. Di ba? Ano nagpaparumi sa tao? Sinabi ni Jesus. Hindi yung pagkaing pinag-uusapan natin na huwag kainin, bawal yan, marumihan. Hindi yan ang nagpaparumi sa tao, kundi ang lumalabas sa bibig niya dahil ang lumalabas sa bibig niya ay galing sa puso. Kaya kung tama ang nasa kanyang puso, ito ang maririnig natin, nalalabas sa kanyang mga bibig na pagbibigay ng pagluwalhati sa Diyos, at pagkatapos ay ang kanyang lakad at akay sa pamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya yung ating pagsamba sa Diyos, yung ating reverence, yung ating dedication sa Diyos, ay hindi naman ito dapat magkaroon ng tension sa ating damdamin, sa ating pamumuhay sa bawat araw. Dahil ang tinuturo ng aklat na ito, nitong Psalm 119, particularly dito sa first 8 verses na ito, ay pagtuturo na tayo ay lumalakad ayon sa gabay ng salita ng Diyos. Kaya nga sinasabi ko na hindi lamang na importante na magkaroon tayo ng kaalaman ng salita ng Diyos. And this is the very purpose kung bakit sa ating worship service, napansin ba ninyo,
isang oras si Pastor mangaral. Dahil ang point nito ay naroon ang knowledge. Kaalaman ng salita ng Diyos. But, hindi lamang na tayo ay matuto ng Diyos. Alam mo, minsan maraming mga Christians ay talagang habol na habol sa mga celebrity pastors. Yung mga magagaling na mga theologian, yun ang gusto nila. But the question is, it is not merely that we must know the Bible, but we must determine to live by it. Yung sumunod tayo. Tingnan niyo ang talatang 3 at talatang 4 ng Psalm 119. Na hindi rin gumagawa ng kasamaan, kundi lumalakad sa kanyang mga daan. Iniutos mo ang iyong mga tuntunin upang masikap naming sundin. Kumisan, nandito ka na nga sa isang biblical church, di ba? Na, ambawa, palagi ko, kung tayo man ay lilipat ng ibang local church, hindi na tayo lilipat ng paurong. Kundi talagang tayo ay lilipat ng isang Bible-centered church. At kung ikaw ay palaktaw-laktaw ng church, Bible-centered naman, biblical naman, Reformed Baptist pa nga eh. Ba't wala akong saya? Wala akong peace of mind. Ito ang tanong ko. Meron ka bang pagsunod sa salita ng Diyos? O panay, ang habol mo lamang ay theological point of view. Ikaw ay naghahanap ng masaya na, dito ako. Dahil dito ay naroon ang solidong theological teaching. But the question is, meron ba tayong pagsunod? We know the Bible. We know the orthodoxy, alam natin ang tamang doktrina, pero dito sinasabi na ang mga taong masaya ay ang mga taong hindi gumagawa ng kasamaan. Alam niyo, pag sinabi hindi gumagawa ng kasamaan, kumisan pag binabasa natin, ay hindi ako pwedeng makarelate dyan. Dahil hindi ko pa narating yung level ng aking Christianity o pagiging anak ng Diyos na hindi na ako gumagawa ng kasamaan. Dahil paggawa ng kasamaan, marami ako nun bilang anak ng Diyos. Pero ito ba ang sinasabi na ang mga taong masasaya ay yung talagang wala ng kasalanan? Dahil pag tinignan natin ang susunod na talata, sa verse 5, maging matatag nawa ang pamamaraan ko. Pakinggan niyo ito. Maging matatag nawa ang pamamaraan ko sa pag-iingat ng mga tuntunin mo. Ito ay isang honest person. Naroon ang kanyang hiling na maging matibay ang kanyang pagsunod sa salita ng Diyos. Oh, that my ways were steadfast. Sa gayon, masunod ko ang inyong salita. Ang ibig sabihin, maging siya ay nadudulas din. Mahal niya ang Diyos. Pinapahayag niya ang Diyos. Sa puso niya, ang delight niya ay nasa salita ng Diyos, nasa utos ng Diyos, nasa batas ng Diyos. And yet, siya ay natitisod pa rin. Nais kong ibaling ang aking bahagi ng pangangaral na ito sa Romans chapter 7. At itong sa Romans chapter 7 na ito, kung makikita natin simula sa talatang 15 hanggang sa may talatang, katunayan, Romans 7 verse 14 and following hanggang sa talatang 23, ito yung pagpapahayag ni Apostol Pablo ng kanyang pagnanais na gumawa ayon sa kalooban ng Diyos.
Nais kong basahin ito ng mabilis. Roma 7:14 hanggang sa mga sumusunod. Sapagkat nalalaman natin na ang kautusan ay espiritual, ngunit ako ay makasalanan na ipinagbili sa ilalim ng kasalanan. Sapagkat ang ginagawa ko'y hindi ko nalalaman. Sapagkat ang hindi ko nais, ang ginagawa ko. Subalit ang kinapupuotan ko, iyon ang ginagawa ko. Ngunit kung ang hindi ko nais, ang siya kong ginagawa, sumasang-ayon ako na mabuti ang kautusan. Subalit ngayon ay hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang nananatili sa akin. Sapagkat nalalaman ko na walang mabuti na nananatili sa akin, sa makatuwid ay sa aking laman. Ang pagnanais ng mabuti ay nasa akin, subalit hindi ko iyon magawa. Verse 19. Sapagkat ang mabuti na aking nais ay hindi ko ginagawa. Ngunit ang masama na hindi ko nais, ang siya kong ginagawa. Subalit kung ang hindi ko nais ang siya kong ginagawa, ay hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang nananatili sa akin. Kaya nga natagpuan ko ang isang kautusan na kung ibig kong gumawa ng mabuti, ang kasamaan ay malapit. Sapagkat ako'y nagagalak sa kautusan ng Diyos, sa kaibuturan ng aking pagkatao, subalit nakikita ko ang kakaibang kautusan sa aking mga bahagi na nakikipagbaka laban sa kautusan ng aking pag-iisip. At ako'y binibihag sa ilalim ng kautusan ng kasalanan na nasa bahagi ng aking katawan. Anong sinasabi ni Apostol Pablo rito? Siya ba ay unbeliever noong mga panahong ito? Hindi. Dahil nandoon sa kanyang pagnanais na masunod ang kautusan. Ngunit meron siyang sinasabi, ngunit mayroong kumukontra at nakikipaglaban sa akin. At anong ginamit sa Tagalog? The remaining sin. Ang naitatabi o naiiwang kasalanan sa akin. Sa madalit salita, Paul was writing as a Christian. Nung sinusulat niya ito, siya ay isang anak ng Diyos. At sinasabi niya, maging akong apostol, ay meron akong ganitong struggle sa aking buhay. Na nais kong gawin at sundin ang salita ng Diyos, nasa puso ko ang salita ng Diyos, pero may kumukontra, may pumipigil. Si J.I. Packer ang nagsabi nito na ito ang buhay ng isang Kristiyano, spiritual realism. Na kung talagang tayo ay magiging honest, talagang ito ang buhay ng Christian life. Ganito tayo. Gusto natin, may kumukontra. Pero, ayokong tapusin doon. Kasi meron akong gustong ipakita sa inyo na itong mga awit na ito ay may pagpapahayag na, maging matatag nawa ang pamamaraan ko sa pag-iingat ng mga tuntunin mo. Kung gayoy, verse 6, hindi ako mapapahiya, yamang itinutuon ko sa lahat ng iyong mga utos ang aking mga mata. Pupurihin kita na may matuwid na puso kapag aking natutunan ang matuwid mong mga batas. Ano ang gusto ko ipakita rito? Inaamin niya na hindi siya perfect. Inaamin niya na siya pa rin ay nakagagawa ng kasalanan. Ngunit, tingnan niyo ang kanyang direksyon. Ang kanyang direksyon ay patuloy na hinahanap ang kalooban ng Diyos. At pagnanasa na sundin ang kalooban ng Diyos. Ito ba ang nasa natin, mga kapatid? Ito ba ang laman ng ating puso? Na
mayroon tayong honesty, na nagkasala tayo. Na mayroon tayong pag-amin sa Diyos. At kung minsan, pag-amin sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Pag-amin sa iyong asawa, pag-amin sa iyong anak, pag-amin sa mga kasama mo, pag-amin sa kapatid mo sa church, na ako'y mali, ako'y nagkasala. Ngunit, hindi natitigil doon sa pag-amin. Do we have the desire to seek God? Alam natin ang Biblia, lumalago tayo sa theology, but are we actually obeying the commands of God? At sa huling talatang gusto kong makita natin, verse 8, aking tutuparin ang mga tuntunin mo. Huwag mong ganap na talikuran ako. Tingnan niyo ang kanyang resolusyon. Ang kanyang resolusyon, ako'y susunod sa utos mo, Panginoon. Nandun ang kanyang mariin na conviction that I am resolved to obey your law. Ngunit, nandun din ang kanyang pag-amin o ang kanyang pagtatapat. Ngunit hindi ko ito kaya, Panginoon. Kung ako'y iiwan mo. Hindi ko ito kaya. Kundi mo ako bibigyan ng biyaya o ng kalakasan. Kaya't ang pakiusap niya, ang pamamanhik niya, huwag mo ko iwanan. Huwag mong ganap na talikuran ako. At alam natin na ang Diyos natin ay hindi pabago-bago. Meron tayong isang mabibigyan ng sure foundation. Kung ang lahat ay nayayanig, napansin nyo sa buong mundo ngayon, sunod-sunod na yung mga earthquake na nababalita, walang matibay na pundasyon, kung matindi ang magnitude ng earthquake, yan ay mayayanig at yan ay babagsak. Yung technology ng mga engineers ngayon ay kahanga-hanga. Nakita ba yung mga building sumasayaw pagka-lindol, pero hindi bumabagsak dahil daw sa kanilang mga technical structures and know-how na naglagay sila ng mga bola at mga bilog sa ilalim ng pundasyon. Kaya okay lang na kahit na lumindol ay sasayaw lang. Papaano kung nag-sway ng isang oras, kaya pa bang tumayo ng building? Ang point ko ay lahat ay mayayanig. Ito ang sinabi ng salita ng Diyos. Ang lahat ay mayayanig. Ang lahat ay babagsak. Ngunit ang salita ng Diyos ang mananatilig magpakailanman. Bakit? Dahil ang Diyos ay hindi nagbabago. Ito ang sinabi sa Old Testament, sa Malachi, that the Lord does not change. At hanggang sa New Testament, na sinabi ng salita ng Diyos, I will never leave you. I am the same. Jesus is the same yesterday, today, and forever. At na magbibigay sa atin ng kapayapaan, ng sigla. Ang sinabi ng Diyos sa Hebreo 13:5, I will never leave you, nor forsake you. Ang inihingi ng mga awit na ito, samahan siya ng Diyos sa kanyang determinasyon na maipamuhay ang kautusan ng Diyos. Meron ba tayong ganitong panalangin, mga kapatid? Bigyan mo po ako ng determinasyon na maipamuhay ko ang inyong salita. Sadyang mahina ako. Napakarupok ko.
Ang dali kong bumitaw, ang dali kong pumitik, ang dali kong mawala, ang dali kong sumabog. Stick to me, Lord. Dumikit ka po sa akin. Sa gayon, ay maipamuhay ko ang inyong salita. At kung ito ang dalangin ng mga awit na ito, I would suggest, tularan natin siya na tayo'y dumalangin ng ganito. At sama-sama tayo na makapamuhay ng masaya. Marami pong salamat, Panginoon, sa inyong salita. Marami pong salamat sa pagbibigay niyo po sa amin ng pagliliwanag sa mga katuruang ito. Maraming salamat. At kami po ay inyong pinapalalahanan na hindi lamang nasapat na maging magaling kami pagdating sa theology, kundi maikabit namin ang theology sa aming pong behavior, ang ibig sabihin, sa aming pong buong pagkatao, that we will walk according to your ways. Nawa, masabi namin ito sa mga kapatid namin sa Panginoon, kung paano sinabi ni Apostol Pablo sa kanyang mga disipulo, follow me as I follow Christ. Nawa, magkaroon din kami ng humility and honesty na kapag kami ay nagkasala, ay agad-agad na kami ay lumapit sa inyo at humingi po ng tulong, ng determinasyon na maipamuhay ang inyong salita at agad-agad na aminin ang aming kasalanan sa inyo. At laging maging bahagi ng buhay namin, araw at gabi, ang inyong salita, ang inyong kautusan, ay nasa aming isipan at puso. Maliwanag sa amin, Diyos, apart from you, we are nothing and we cannot do anything. Kaya, do not forsake us. Huwag niyo po kaming lisanin. Sa gayon, makapamuhay kami ang tinatawag na mapalad habang kami nasa mundong ito. Sa ngalan ni Jesus. Amen.